Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Mayroon po tayo dito gagawin isang Eureka mini fridge. Bali, dinala po dito sa atin ito ng ating minamahal na customer upang patingnan kung ano ang problema ng kanyang mini fridge refrigerator na to. Ayan, yun ang kanyang loob. Binunot ko na yung kanyang likuran at nakita ko nga na wala na siyang karga. Kaya ang gagawin natin ay titingnan natin kung saan yung kanyang leak. Puputulin tong lugar na to. Muna natin kukunan itong kanyang evaporator. Titingnan natin kung may leak siya. Lalagyan natin siya ng starting line dito para maligtas natin. Tingnan natin yung kanyang ilalim kung ayos yung hinang natin. So okay naman. So yan, gamit yung ating DIY, kinargahan natin siya ng yan 110 PSI. Yan, titingnan natin kung bababa siya. Yan, binigyan natin siya ng 130. Test natin tong ating hininang, baka may leak. So ayos naman yung hinang natin, wala siyang leak. Yan, okay naman. Ano to? So yan, wala. Nating liliktisin yung dalawa na after 2 hours babalikan natin. So ang bumaba ay itong condensing unit. Yan, kasi kanina 130 PSI yan, ngayon ay halos nasa 90 PSI na lang. So ang gagawin natin, i-recoil natin itong kanyang condensing unit. So malamang dito natin ikakabit ang condenser nya sa lugar na to. Yan. So dahil nga sa ito ay ayan 100 watts. Yan, 100 watts, medyo maliit, pero ang ginamit na condensing unit ay mahaba. So kukuha tayo ng condenser na ayon dun sa 100 watts. So release na natin tong kanyang suction line dahil sigurado na tayo dito. So i-release natin. Yan, ito din, i-release na natin. So, bali ito yung ating gagamitin. Bali intercooler to ng mga refrigerator, yung nasa bandang ilalim. Yan yung ating gagamitin para ilagay natin doon. Bali 10 feet po dito sa ating medida yung ating ilalagay. Bali tinabas ko na po yan ng grinder. Ito, tinabas na natin siya dito. Bali 10 feet po yan hanggang dito sa lugar na to. Putulin natin siya dito. Dito dadaan yung ating
filter dryer sa lugar na to. Dito natin dudugtungan niya ng filter dryer. Ayan. Puputulin lang natin ng gamit itong ating tube cutter. Ayan. Medyo matigas. Ayan. Bali itong ating medida ay 60. Yan. Bali 5 feet po yan. Kaya dalawang medida ang nagamit natin dito. So yan, magpa-flashing tayo. Ayan. Gamit itong ating DIY na compressor. Palibasa nga ay medyo nagmahalan at ang gamit natin. So kinakailangan natin magtipid. Ang gagawin muna natin ay paplasingin muna natin, pagkatapos saka natin sa babanlawan ng nitrogen. Yan. Ang dami ng lumabas na dumi niya. Pagka-plasing natin. Ayan o. Tulo pa siya pagka tinituwarik ng ganyan o. Bubugahan pa natin ng nitrogen yan. Yun. Sumisibat. Ayan, maglinis na. Pwede na yan. Sumakasagit-sit yung ating nitro. Okay na. Nagawa tayo nito. Baliyero. Yan ang gagawin nating tip dyan. At ating babarinahin. Babarinahin natin dito. Yan, gugupitin lang natin yan. Saka natin babaloktutin dito sa ating Philip. Yan. Babarinahin din natin para magkaroon siya ng butas. So yan, ganyan ang magiging forma niya. Yan o. Lalagay po tayo ng dalawa dito. Kabila. So yan, pinatas muna. Lalagyan muna natin siya ng filter dryer. Ito yung ating bagong filter dryer na ilalagay. Yan. Yun, bagong bago. Yan, okay na. Medyo binabaran lang natin muna ng pressure para sigurado tayo. Iwanan natin kahit na 1 oras lang. So yan po, pagkalipas nga ng 2 oras, hindi nagbago yung kanyang pressure. Okay na yan. So yan, okay na, babakyo na tayo. Bakyo lang tayo 10 minutes, okay na yan. So okay na, sarado natin ito. Yan, off natin. Yan. Okay, bukas natin. Yan, sabay pads tayo. Yan, sabay open dito. Ayun. Ligtas. Yan. Punasan.
Okay na itong ginawa natin. Ang ganda. Titingnan lang natin kung kaya niya mong pabutin ng negative 10 dun sa evaporator. Ilagyan natin ng temperature. So pagkatapos nga po ng ating pag-obserba, nakita natin na hindi niya kaya kunin yung negative 10 at sobrang init nito. Itong filter na to, grabe ang init. Ibig sabihin yung superheat niya hindi equal. So ang gagawin natin, idudugtong natin tong pinagputulan. Yan, ikakabit natin. Bali itong ganito kasama na yung pag-experiment, kasi itong ganitong mini fridge na to, hindi pa ako nakapag-recoil nito. First time kong magre-recoil nito, kaya susugalan natin. So i-release natin yung kanyang gas para makapaghinang tayo ng panibago. Magdudugtong tayo ng panibagong tubo niya. So yan, palibasa ay maliit, konti lang yung lumabas na pressure. Tanggalin natin yung pito para ma-release na lahat yung kanyang pressure. Bali nagdagdag tayo rito. Ayan. Ayan. Nagdagdag tayo ng dalawang vent. Yan, dahil maganda na yung kanyang init, hindi katulad nung nakaraan na sobrang init, kaya nagdagdag tayo at okay na siya ngayon. Bali ang naging total ng ating recoil ay 15 feet. Yan po yung naging total ng ating recoil sa condensing unit niya. Dahil nga maliit yung kanyang lagayan ng yelo, ay ice candy lang yung ating ginawa. Tingnan natin kung napatigas niya yung ice candy, at tingnan natin kung ilan yung naging temperature niya. So titingnan natin yung ating inilagay na ice candy kung napatigas niya. So buksan natin. Ayun, nakuha niya na yung negative 10. Ayan o. Tapos nag-yellow na rin yung ice candy natin. So ang nakukuha nating amperahe ay 0.4 amperes. Yan. Yan, 0.4 amperes ang nakukuha nating amperahe ng kanyang compressor. So dyan po natatapos yung ating ini-recoil na mini refrigerator. Yan. Marami pong salamat sa patuloy nyo pong pag-subscribe sa akin, at dun sa hindi pa po nagsusubscribe at nagla-like, paki-like na po at paki-subscribe. Marami pong salamat sa inyo lahat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Marami pong salamat. God bless po.